So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, tuluyan na nga pong nawalan na ng pag-asa. Itong si Vice President Sara Duterte, lugmok na po ngayon si Inday. Mga minamahal, kasabay po ng kanyang pagkalugmok, abay yung kanyang mga kasamahan. Unti-unti na rin pong tumatraydo. Kagaya ng ginawa ni Bato de la Rosa. May admission si Bato na bakit nyo pa tinatanong yung validity ng warrant of arrest ng ICC dahil kung hindi valid yung warrant of arrest ng International Criminal Court, abay napauwi na sana ng bansang Pilipinas si former President Duterte. So talaga nga namang sino yung hindi manghihina doon? 'Di ba na yung dating mga kasamahan mo sinusuklam, kinakahiya na kayo. So ngayon nga po mga minamahal, napanood ko sa hearing si Sara Duterte, mangiyak-ngiyak na. Ang sabi niya, hindi na daw po maibabalik yung tatay niya. 'Di ba? Pero hindi na din maibabalik yung confidential funds na nilustay mo. 'Di ba? So patas lang 'yon. 'Di ba mga minamahal? Alright, panoodin muna natin tong sinabi ni Kaindayan. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No, what will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Okay, pansin nyo, pag nagsasalita itong si Sara Duterte, medyo mabait na. Pansinin nyo, parang kala mo walang pinagbantaang buhay, parang walang pinatay, parang walang gustong ipapatay, parang walang gustong hukayin na patay at itapon sa West Philippine Sea. Pansinin ninyo, parang naging malumanay, naging laylo na ngayon si VP Sara. Not unlike before, atapang atao, tirada dito, tirada doon. So ngayon, ang punto ni Sara Duterte, mga minamahal, abay, we need to move forward. Yan yung sabi ni Sara Duterte. We need to move forward, we need to move on, eklabush, blah, blah, blah. Okay, sige. Gusto mong mag-move on tayo? Mag-move on kami kay Digong, kakalimutin namin si Digong. Pero, yung confidential funds mo, yung exceeding allocation mo, syempre hindi pa tayo pwedeng mag-move on dyan. Panagutin mo yan. Ano ka ba? Ibalik yung issue sa impeachment. Payag ba kayo? Isigaw natin impeach, convict. Na-convict na pala si Sara Duterte. Ang sigaw natin ngayon, na-impeach na pala itong si Sara Duterte. Ang isigaw natin ngayon, convict. Kakalimutan namin si Digong. Ipapaubayan namin siya sa International Criminal Court. Pero, yung confidential funds mo, 'di ba? Yung kaso mo, patungkol nga po dito sa impeachment, abay hindi natin dapat kalimutan 'yun at patuloy ko tong iboboses kasi ito yung issue na nais kalimutan na gustong mangyari ni VP Sara. Kaya, as much as possible, mga minamahal, always ko tong ipapa-remind sa inyo. Alam nyo ba na itong si Sara Duterte noong August 22, 'di ba? Humingi ng 403.46 million sa Department of Budget and Management. Para naman po then sa Office of the Vice President humingi ng 250 million confidential funds expenses, 'di ba? Yung DBM, mga minamahal, inaprubahan naman ang confidential expenses ni Sara Duterte. Ngayon, this allocation was intended for Project Sana. Diba? Related to the national security and peace order, including livelihood, diba? Mga project sa mga conflict areas. Kasi alam nyo, tama lang naman talaga na magkaroon ng confidential funds ang Department of Education. Kasi 'di ba, may mga times na may mga sumusugod
'Di ba mga minamahal, may mga times na sumusugod sa eskwelahan, nagbabangbangan. So, kailangan ng intel dyan. Ngayon, ang problema mga minamahal, nung ibinigay yung pondo kay VP Sara Duterte, abay parang walang nangyari. Parang walang ganap. 'Di ba? Not unlike kung ikukumpara natin siya kay Leni Robredo noon mga minamahal, napaka-establish. 'Di ba? Ng bawat araw, napaka-establish ng bawat pera, proyekto na tinatrabaho noon ni Leni Robredo. Wala nga siyang masyadong confidential funds pero napaka-productive ng kanyang opisina. 'Di ba? Yung disbursement, mga minamahal, ng 125 million confidential funds within 11 days. Imagine nyo na lang yun, sa isang araw, 11 million ang nalulustay ni Sara Duterte. So, kung yung ama mo gusto namin kalimutan, okay, fine. Pero yung ginawa mong kabulastugan sa mamamayang Pilipino, hindi yun pwede. We are calling you for transparency, greater accountability and transparency regarding to the utilization of these funds, all of these funds. Kasi hindi tama yun eh. Iniwan mo kaming may markang questionable na saan napunta yung pera ng bayan. Di ba wala kasing clear line kung anong item ito, saan to, saan inilagay ito, wala. Di ba? So clueless kami. Gusto namin ng kasagutan. Gusto namin maayos na kasagutan coming from you, yung hindi ka galit, yung sumasagot ka ng tama, hindi yung nagwawala, 'di ba? Yung hindi ka parang sinasapian. Gusto namin yung normal ka habang tinatanong. Yun yung gusto naming mangyari. Kaso VP, 'di ba? Imbis na sumagot ka ng maayos, anong ginagawa mo? Nagmamaktol na parang meron kang narcissistic personality disorder. Tama ba 'yun? So kung yung request mo, kalimutan namin yung ama mo, mag-move on kami, yes, we do. Gagawin namin, pero yung sa confidential funds mo, no. Hanggat hindi mo nasasagot forever and ever until the end of the day, until the end of the presidency of our President Bongbong Marcos, itatawag, i-call out namin yan araw-araw. Akala mo ba nalimutan na namin ang real issue? Hindi. Ang issue ng bayan, di ba, ang sabi mo, kahirapan at korupsyon, kaya uunahin dapat nating imbestigahan yung confidential funds mo. Nagigets mo, VP? Nagigets ba ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Huwag tayong magbulag-bulagan mga men. Huwag tayong magpakatanga-tanga dito kay Sara. Huwag. Nakakalungkot man isipin mga minamahal, madami pa din naman nabubudol itong si Sara Duterte. Pero yung madaming nabubudol na yun, unti-unti natin i-educate. Para ma-educate sila. Binaboy na nga ni Sara Duterte yung sistema ng education eh. Alam niyo ba kung bakit? Ayaw nilang maging matalino ang mga botante. Bakit ayaw nilang maging matalino? Kasi pag matalino yung botante, lumalaban sa kanila. Diba? O yung mga minamahal, pansinin ninyo, yung mga communist. Hindi ko sinasabing maging communist kayo utak komunista, hindi ko sinasabi, masama yan. Alam niyo yung mga kabataan ng mga nagrarally na yan, nakikita nila yung problema ng gobyerno. So kung sila, alam nila, naiinganyo sila na mag-rally kasi para marinig yung boses nila, it means they care a lot to our country. Katulad ko. Diba? Sumisigaw ko, confidential funds, VP impeach. Kasi ako may knowledge ako, alam ko. May kakulangan, may mali na dapat i-call out. Diba? So hindi na bago kung makita nyo si Mima Alicia nagra-rally dyan. Diba? Nang sigaw ng sigaw. Bakit? Kasi dapat nating i-call out yan. We are taxpayer. Diba? They are public servant. They are meant to serve the public. And hindi nila trabaho ang pagnakawan tayo. So, we need to call them out. Kasi mali yung ginagawa nila. And that's what I'm doing. Diba? Ginagawa ko lang yung nararapat at bilang parte, bilang kabataan. Kasi uulitin ko ano yung sabi ng Sir Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Alright. Mga minamahal, eto na nga po, tumilaok na
itong si Senator Bato de la Rosa. Sa madaling sabi, sumuko na po itong ating senador na mga Duterte na parang tila baga isinusuka niya na, itinatakwil na parang ayaw niya nang maging kaalyado itong si former President Duterte. Kawawa naman, no? Sa oras ng kagipitan, si Bato pala ay hindi maaasahan. Tingnan niyo tong balitang to. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. O, nakikita niyo yung balitang yan? O, basahin natin. Sabi dyan, mga minamahal, De La Rosa concedes Duterte warrant valid. But will still evade arrest. So, mga minamahal, sabi ni Bato de la Rosa, no more question sa validity ng warrant of arrest dahil valid po ang warrant of arrest ni former President Duterte. Tingnan mo kung hindi ba naman tanga itong si Bato de la Rosa. Naghihiring ngayon si Senator Amy. Kine-question yung validity ng warrant of arrest. Kine-question kung ang paghuli ba ay tama. Kine-question na yung pagbasa ba sa kanya ng kanyang rights ay tama. 'Di ba? Kung kidnapping ba yon or state kidnapping. 'Di ba? Kine-question nila. Especially nga yung mga DDS, 'di ba? Paano naging valid yung warrant of arrest? Wala naman tayong cooperation with the International Criminal Court. Sabi pa nga ni Panelo, illegal yung pag-aresto kay former President Duterte, tapos ngayon, si Bato de la Rosa bay ipinagkanuno. Mukhang lang naman, mga minamahal, mukhang ipinagkanuno itong si former President Duterte. So ngayon, kaya pala napansin ko rin, no, mga minamahal, nag-iiba na yung tono, nag-iiba na yung boses ni Bato de la Rosa, na parang may something kaya na mukhang babaliktad na din itong si Bato de la Rosa. Kayo, nafe-feel ninyo, mga minamahal, na mukhang may posibilidad na bumaliktad itong si Senator Bato de la Rosa at tumilaok na nga ng tuluyan about kay former President Duterte patungkol sa war on drugs niya nang hindi siya madamay sa ICC. Kasi ano yung sabi niya noon? Takot siyang makulong kasi may mga apo siya. Actually, parang pangatlong beses nang ginawa ni Bato na ipinagkanuno si former President Duterte. Ano yung una? Sige nga, mga minamahal, i-comment nyo kung ano yung una, yung mga nakasubaybay palagi sa atin. Nung pumunta ng Hong Kong, si former President Duterte, patago yun ha, wala sanang dapat makaalam. Ngunit nag-explode sa social media. Alam na ng kampo ni Bato de la Rosa na meron silang pending na warrant of arrest. Alam na nila yon. Kaya nga nung pumunta si Digong, di ba, humingi siya ng asylum sa China. Ang problema nga lang, itinakwil din siya ng China. Hindi pinagbigyan. Di ba? Now, itong si Senator Bato de la Rosa, nung nalaman niya, mga minamahal, na mukhang madadali ako pag uwi nito kasi may warrant of arrest na, hindi siya sumama. Sino yung pinasama niya? Tinawagan niya si Mijaldea, si best friend. So, bali ang sumama, mga minamahal, si best friend. Okay. Nung pag-uwi naman ng bansang Pilipinas, mga minamahal, abay, itong si Bato, tapang-tapangan. Yun yung una niyang di ba? Yan yung una niyang pagtataksil kay Digong, iniwan niya sa ere. Pangalawa naman, mga minamahal, nung nandito na sa bansang Pilipinas, itong si Digong, ang sabi niya, sige, tama lang naman na hulihin si Duterte at ilagay doon sa International Criminal Court para maalagaan ko. Diba? Kaya nga humingi din siya ng tulong kay Senate President na kapag nandyan na yung arrest warrant, kung po pwede, wag muna akong ikulong kasi inaantay ko yung desisyon ng Supreme Court. Pero if ever man na makulong ako, okay lang din. Kasi matanda na si Digong, ako na lang yung mag-aalaga sa kanya. Ngunit, mga minamahal, nagbago itong si Bato de la Rosa. Nung nakita niya na itong si
Vice President Sara Duterte ay hirap ding makalapit, nagbago ang kanyang sentimiento. Nagbago ang kanyang statement. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Bakit ako susuko? Diba? Tapos question siya. Diba sabi mo, alagaan mo si Duterte? Yung anak niya nga, hirap siyang alagaan, hirap makalapit, ako pa kaya? So, bakit ako susuko? Nung tinanong, nasa Pilipinas ka pa ba? Sabi niya, oo, pero secret. Diba? Yun yung pangalawang pagkanuno niya na dapat lang daw ibigay si former President Duterte sa ICC para alagaan niya. Ngayon naman, ito yung last. Yung pinaglalaban ng mga DDS. Sinasabi nila na kune-question yung validity ng warrant of arrest. Abay, si Bato na mismo yung nagkumpirma na yung warrant of arrest ay valid. Pakikita nyo naman, oh. Kita niyo yan? Oh. De la Rosa concedes Duterte warrant valid, but will still evade arrest. Ang punto lang dito ni Bato de la Rosa, valid naman daw ang warrant of arrest. Ang problema, bakit nakipag-cooperate ang gobyerno sa Interpol? So, totoo, valid nga ang warrant of arrest. Ang ipinaglalaban ni Bato de la Rosa, mga minamahal, ay bakit daw po nakipag-cooperate ang Pilipinas dito nga po sa Interpol? Basahin natin. Sabi dito, Senator Ronald Bato de la Rosa again backpedaled. Ay nako, kumambyo. On his previous position, challenging the legality of the arrest warrant that the International Criminal Court had issued against former President Rodrigo Duterte. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Kune-question niya na. Nag-ano na siya? Pumakambyo na itong si Bato de la Rosa. Dati kune-question niya yung validity ng warrant of arrest. Pero ngayon, sabi niya valid naman daw po ito. Yung pagcha-challenge niya noon, yung bring it on, ito nga yung sabi ni Bato, diba? Hindi ako natatakot sa ICC. Hindi. Sabi niya pa nga, hindi ako natatakot, bring it on. Bring it on daw. Pero, nung nandito na at napipiltong mukhang di umano'y, abay mukhang parang posibleng arestuhin nga, itong si Bato de la Rosa with, sino pa ba yung kasama niyang isang pulis din, dalawa silang aarestuhin, sila ni Albayalde, yan o, ay nakalagay dito sa balita, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde may be serve ICC arrest warrant next. Abay, nung alam na ni Bato de la Rosa na mukhang madadali din siya, backpedaled na. Alam niyo yan? Cambio na. Nag-iiba na yung statement. Nag-iiba na yung sentimiento. Sabi niya pa nga, di ba, ito yung sinabi niya noon, di ba? Parinig lang natin sa inyo. I mean, ipakita natin. Hindi tayo fake news. Walang fake news dito. Sabi niya, I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Yan yung sinabi, mga minamahal, ni Bato de la Rosa. At sabi din ni Robin Padilla noon, kung hulihin daw si Bato, sasama daw siya. Ito yung sabi pala ni Robin, yan lahat na, ano na natin, ibulgar na natin, mga minamahal. Yan yung sabi ni Robin. Sabi ni Robin, kung huli nila si Bato, isama nyo na rin ako. Isa ako sa mga sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan iyan. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan. Sa abroad pa, masarap pagkain doon. Buhay nga ni Digong, ang sarap-sarap doon Pero after that, mga minamahal, hindi na makita. Itong si Bato de la Rosa, nakalak na po ang kanyang opisina. Ang tanong pa nga ng Inquirer, mga minamahal, where is Bato? Where is Bato de la Rosa? Kasi yung kanyang main office ay nakalak. So, the senator himself has yet answered media queries following the arrest of former President Duterte. So, nagtatago na itong si Bato de la Rosa.
And now, natuluyan na ngang nagtago itong si Bato de la Rosa, abay kumakambyo na siya. Parang nagbabago na, oh. Oh, ang sabi niya, yung warrant of arrest is valid. Kaya sinusuka na din, mga minamahal ni Panelo. Itong si Bato de la Rosa, dalawa sila ni Harry Roque, sinusuka na. Diba? Continue tayo sa pagbabasa ng balita. Sabi dito, De la Rosa, the former Philippine National Police chief who enforced Duterte bloody crackdown on drug, conceded on Saturday that the arrest of his former boss on March 11 was legally sound. Ay naku, ang saklap neto. Saklap niya, no? Habang yung mga DDS pinaglalaban yung validity ng warrant of arrest ni former President Duterte, tapos manggagaling lang dun sa bibig ni Bato de la Rosa na yung pag-aresto kay Digong ay tama lang yan. Valid. Walang dapat questionin. Parang ganyan yung gustong ipamukha ni Bato de la Rosa, oh. Kaya mukhang, isa din kaya to sa mga nag-traidor kay Digong. Or baka naman, nung paghuli kay Digong, hindi pa naman siya traidor. Ngayon lang, kasi gusto niyang iligtas yung kanyang sarili. Maybe ganon. 'Di ba? Pamura-mura pa siya eh. Eh, 'di ba nagsalita yan si Bato, nagmumura yun si Bato de la Rosa. Hanapin nga natin yung video. Bato Rally. Bato de la Rosa. Yung umattend siya sa rally, kung ni-question na si Bongbong Marcos. Oh. Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nag-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Ay, galit. Galit ng lolo niyo, oh. Galit. Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Diba? Ganyan kagalit itong si Bato noon sa rally. Pero ngayon, mga minamahal, hindi na siya matagpuan. Bakit naman kaya? Hoy, nagtatanong lang tayo, ah. Okay, basahin pa natin to. Yan. Sabi dito, we're not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. So, wag na natin questionin ang validity ng warrant of arrest kasi nandoon na sa ICC itong si former President Duterte. Otherwise, talagang valid nga yung warrant. So, ngayon, Duterte should have been released and returned to the country if there is no warrant of arrest. Oh, kasi Bato na mismo nagsabi, kung walang warrant of arrest, dapat matagal nang nakauwi ng bansang Pilipinas si Digong. Oh, so there is no question about the validity of warrant, sabi ni Bato. But De La Rosa said what remained questionable was the decision of the Philippine government to cooperate with the International Criminal Police Organization or Interpol in implementing the ICC arrest order. So, why did we cooperate based on Interpol's diffusion? Can the Interpol dictate on us? Are we not a sovereign state? Yan po yung tanong ni Bato de la Rosa. Pero yung punto dito, bakit mo naman nilaglag si Digong? Eh yung mga DDS nga, humahanap ng palusot na yung warrant of arrest ay hindi valid. Pero bakit ikaw, sinabi mo ng valid? Ano ba naman yan, Senator Bato? Huwag mo namang ilaglag yung amo mo.
Siya yung nagpalaki ng pangalan mo tapos ilalaglag mo. Kung hindi ka ba naman tarantado? 'Di ba? Alright. Yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, siguro po mukhang ayaw na rin atang mapahiya ni Cynthia Villar and also ni Amy Marcos. And I think mukhang magkukusa po itong dalawang ito na umalis dito nga po sa Bagong Pilipinas Slate Alliance. Paano ba naman kasi uminit ang tensyong ito sa kadahilanan nga po nung pag-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte na dinala nga po doon sa The Hague, the Netherlands. Dahil nga po sa kasong war crimes, crimes against humanity. Ang punto kasi natin dito mga minamahal, yung magkapatid 'di ba? I need dapat isa ka sa tumutulong sa kapatid mo. Pero bakit parang tila baga, ikaw pa yung mas nagiging pabigat? 'Di ba dapat sana tinutulungan mo yung kapatid mo? Kasi mahirap yung nagiging desisyon ng ating presidente, mga minamahal. Unang-una, yung kay Kibuloy's issue. 'Di ba? Mahirap na desisyon 'yon kahit kaibigan niya tinabla niya dahil mayroon niyang mali. Dito naman kay former President Duterte, mga minamahal, tinablan niya din kasi meron niyang nakitang mali. Ikaw sana, nakapatid ka, maging promotor ka naman kahit papaano. Ikaw nakapatid ka, kahit papaano naman sana, tulungan mo yung kapatid mo. Pero instead na tulungan mo, abay ano yung ginawa mo? Nagpahiring ka sa Foreign Relations Committee, tinitira mo ang gobyerno. Pinapakita mo lang yung side na kung saan kaawa-awa itong si former President Duterte, pero hindi mo pinakita yung side kung saan itong si Hanelet pinupukpok niya yung kapulisan, kung saan itong si Kitty Duterte minumura niya, 'di ba mga minamahal, ang mga kapulisan. At itong si Duterte naman umamin na din mismo na meron ng warrant, so wag nang pumalag. 'Di ba hindi ba yan nagigets ni Amy Marcos? Well, sabi ko nga sa inyo, ano pa nga bang aasahan natin kay Senator Amy Marcos na hindi naman yan totoong Marcos, anak lang naman talaga yan sa labas. Alright, ito yung balita mga minamahal. Pakita natin sa inyo. Kita ninyo? Yan po yun. Amy at Camille Villar tatanggalin sa Alyansa Slate. Ito naman kay Camille Villar, mga minamahal, yung patungkol sa issue ng lupa. Pero anyway, yung ano natin dito, yung content natin is patungkol kay Amy Marcos kasi nagkasagutan na naman, mga minamahal, itong magkapatid. Which is yan nga po Basahin natin sa inyo, mga minamahal Ang sabi dyan, kasi 'di ba hindi binanggit ni PBBM sa Cavite Dasmariñas itong si Amy Marcos sa isa sa kanyang mga senador. Ito yung sabi ni PBBM Alam nyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Nandyan po si dating Senador Cayetano. Nandyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Hindi nabanggit si Camille Villar, and also hindi rin nabanggit, mga minamahal, ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Napuno na punong-puno na yung presidente dito kay kay Aymirat. So ngayon, ito yung sabi ni Aymirat, mga minamahal. Paano kasi kakabotox niya, 'di ba? Nawala ng laman yung utak, napunta dito sa noo. Sa kakapatanggal ng kanyang baba, yung utak niya nabawasan din. Sabi ni Amy, ngayon, yung tungkol sa hali na hindi lang binanggit, okay lang. Iisan tayo, wala tayong magagawa. Sabi na Amy. Total, sinabi ko naman, mulat sa pool, baka mauwi ito sa away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Alam mo, Amy, sa totoo lang you cannot serve into the two master. Huwag ka ring mamamangka sa dalawang ilog. Kung yung strategiya mo, 'di ba, ay makakuha ka ng boto sa mga DDS and also sa mga loyalists, very wrong. Sobrang mali ng strategy mo. Dahil unang-una, hindi ka na tinatanggap ng mga DDS, sinusuka ka na nila. Tinatawag ka na ng lelang mo. Ikwento mo sa lelang mo, tinatawag ka na nilang traidor, tinatawag ka na nilang manggagamit, tinatawag ka na nilang taksil. So ngayon, ang punto dito, sinusuka ka na nga
Kitang-kita na kung paano kanila sinusuka, tapos ipinagdidikdikan mo pa yung sarili mo. O, tingnan mo ngayon si Sara Duterte, ano yung sabi niya? Walang ibang tumutulong para makauwi yung kanyang ama, kundi siya lamang yung kumikilos. Narinig mo yon, Senator Amy? Siya lamang daw po ang kumikilos para mapabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. And I hope so, na nagigets mo yon. Hindi ka nila kailangan. Diba? Ang tingin nila sa iyo, kaibigan, kaaway. Kahit pa yung turing mo sa kanila ay kaibigan. Kaaway na yung tingin nila sa iyo. Kasi naniniwala sila na si PBBM daw po yung nagpadala kay former President Duterte doon sa The Hague, the Netherlands. Which is ang totoo, tinraidor si Digong ng mga kasamahan niya. Ito nga yung sabi ko sa inyong pagtatraidor mga minamahal, oh. Hindi naniniwala yung mga, yung mga people na itong si Digong, tinraidor mismo ng kanyang mga kasamahan. Yan, oh. Tapos sinisisi nila ngayon kay PBBM. Oh, someone in Duterte's circle sold him out. Oh, sino yung putang inang nagtraidor na yan? Oh, nakalagay pa nga dito, oh, his own most trusted lieutenant. O yung kanang kamay niya mismo ang nagtraidor sa kanya, di umano. Tapos isinisisi kay PBBM. Now, apektado, ikaw ay ni Marcos kasi kapatid mo, si President Bongbong Marcos. Ang punto dito, sinusuka ka na nga nila, lapit ka pa din ng lapit, mahiya ka naman. Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. 'Di ba? So, panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Ay, Diyos mio. Na nag-motorcade sa Caloocan nitong umaga. Tanong sa Alyansa Slate, may plano ba silang tanggalin o kakalas na nga ba sina Marcos at Villar sa mga pambato ng administrasyon? Umugong ang tensyon kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I cannot answer that question for them, no? So, I think, like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yun. Sinagot naman ng presidential sister ang hindi pagbanggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa talumpati nito sa campaign rally sa Cavite. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Samantala, mga taga-Bagang Bataan naman ang sinuyo ni dating Senador Bam Aquino. Nangako siyang aaksyonan ang hinaing ng mga nagtitinda at mamimili. Okay, yan lang naman yung punto. So, nagsalita dyan si Amy Marcos na magtiisan na lang daw silang magkapatid. Ano? Ganun ba? Hindi ka naniniwala sa kasabihang blood is thicker than water. 'Di ba? Magkapatid kayo, naranasan na ninyo na mapatalsik noon. Supposedly, dapat magkampihan kayo. 'Di ba? Sa lowest point, dapat nagkakampihan kayo. Hindi yung ikaw yung pasimuno na para magkawatak-watak kayo. Imbis na tulungan mo si First Lady, sinisiraan mo din. Imbis na tulungan mo si President Bongbong Marcos, kinukupal mo din. 'Di ba? Kaya nga nakakainis. Sobrang nakakainis itong ginagawa ni Amy Marcos. Parang tinataksil niya, pinagtatraidoran niya yung sarili niyang kapatid, which is not. Hindi tama. Hindi tamang gawain. Nakakalungkot lang isipin na hindi talaga mawawala sa magkakapatid yung black sheep. Pero makikita nyo naman mga minamahal, no? Yung ugali ni Amy Marcos ay ibang-iba sa kanyang mga kapatid. Itong si Irene, mabait. Yung adopted na Amy, mabait. Si PBBM, mabait. Itong si Amy, sukdulan ng kaplastikan. Well, ano pa nga bang magagawa? Yung mukha niya, botox na puno na ng chemical Kaya mukhang pati utak may chemical na din Diba? So, siya lang yung black sheep sa kanilang magkakapatid na nakakainis, nakakabagot. Diba? Pansinin ninyo, mga minamahal, lapit ng lapit sa mga Duterte, isinusuka na siya. Well, anyway, choice niya yan. 'Di ba? Pero yung nakakababoy lang, yung nagpagawa siya ng hearing, pero ipinakita niya kung paano dinudurog si Digong, pero hindi man lang pinakita yung other side kung paano nandudurog yung kabilang side sa mga kapulisan. Pinapalabas na mali daw yung pag-aresto, pinapalabas na hindi daw konstitusyonal. Ang daming eme ni Amy Marcos, kitang-kita mo naman na binasahan naman ng rights. Itong si former President Duterte, pinaalam yung kanyang karapatan. And tinrato pang bilang VIP.
Dahil kung sa totoosin, mga minamahal, kung kidnapping ang nangyari dito kay former President Duterte, abay sana kahit papaano mga minamahal, walang kasama yan na kanyang mga kasamahan habang lumilipad doon sa ICC. 'Di ba? Yung companions niya pinayagan. Nandoon si Miguel Dea, yung mga security niya. Si Hanelet lang talaga yung ayaw sumama kasi gusto ngang, I think, pangalagaan yung yaman ng kanyang asawa. Alright, mga minamahal, yun po anyway. So, pahingi lang po ako ng comments ninyo, mga minamahal. Comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan. Ako po, mga minamahal, talaga nga namang habang patagal ng patagal, abay, pabigat na po ang kaso ni former President Duterte. Abay, nung una, humanity of murder. Tapos, kabilang na din doon yung torture. Tapos, nagulat tayo, meron din palang kasong rape. Nakalagay yan dito, mga minamahal, ha? Kung babasahin nyo, Situation in the Philippines. Rodrigo Roa Duterte, ICC custody. Nandyan po yan yung kasong rape banda, yung RAPE. Nandyan yan. Abay, ngayon, mukhang madadagdagan pa, mga minamahal. Abay, bakit naman madadagdagan, Mima? Yan yung balita. Kita niya? Yan. Ano yung nakalagay dyan? Duterte, madadagdagan ang kaso kung mapapatunayang may trolls ang kanyang kampo. So, para sa akin, kailangang imbestigahan ng masusing imbestiga, mga minamahal, ng TRICOM ang mga vloggers. Kasi, di ba, kinontent ko na sa inyo noon. Meron akong kilalang DDS vlogger na umamin sa akin na yung trip daw nila papuntang Hong Kong ay sagot ng Kingdom of Jesus Christ. Sagot ni Kibuloy. Diba? So, hindi rin malabo na meron ding bigayan sa loob ng circle ni former President Duterte. Hindi malabong merong bigayan, ha? So, tayo'y nagtatanong lamang. Lalo pat, tingnan ninyo, taong 2017, July, yan po ang nakalagay. Duterte camp spent $200,000 for troll army. Yan po yung sabi ng Oxford Study finds. So, nalaman, mga minamahal, na mayroong trolls itong si former President Duterte at nakilala na pangalanan yung campaign social media manager ni former President Duterte taong 2019 na si Nick Gabunada. See? So ngayon, kung hindi na si Nick Gabunada ang social manager team ni former President Duterte, sino na kaya? Tanong lamang po. Kasi, sabi din dito sa balita, mga minamahal, Facebook takes down 200 pages, groups, and accounts of network organized by Duterte's 2016 campaign social media manager, Nick Gabunada. At ito po yung article na yan, mga minamahal. So, posible talaga na madagdagan pa yung kaso ni former President Duterte kung maispatan, kung makita, kung mahagilap, kung makita, mahagilap, mga minamahal, ang social media manager team ni former President Duterte. Kasi ang bilis ng message eh. 'Di ba? Pag meron silang pinapakalat na balita, ang bilis. Oo. Sobrang bilis pa sa fast. 'Di ba? Kasi parang ganito yung nangyayari eh. From taas, ibababa sa mga vloggers.
Mga malalaking vloggers, I think. Then yung mga malalaking vloggers na yan, pangungunahan nila. Tapos, susundutan na yan ng mga maliliit. Tapos, yung troll farm. Alam niyo yung troll farm? May mga accounts, nakalock profile, nagko-comments, nag-share, yung friends, 6, minsan wala pang friends. Ganyan. Sobrang bilis ng troll farm ng kampo ni former President Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal sa kampo naman ni PBBM, walang troll farm. Ang problema nga lang, hindi nagkakaisa yung ibang mga vloggers. Yun yung totoong problema ngayon. Na supposedly, dapat nagkakaisa tayo. Kaso ano yung nangyayari? May mga ganid sa posisyon. Tulad dito sa amin. Talagang parang nagiging threat kami tingnan na kami ay tumutulong lamang sa administrasyon. Hirap kaming bigyan ng info. Kami na nga itong tumutulong sa administrasyon dahil nagpapakalat ng fake news. Diba? Itong mga DDS, abay kami pa ngayon yung minamasama ng ibang mga nasa posisyon na ang tingin sa amin ay threat. Kasi daw baka mapalitan sila ni ganito ganyan, which is not. Dapat sana nagkakasundo. Okay, may PCO tayo. Kasi yung PCO natin, 3 ang gampanin niyan. Tagapagtanggol ni PBBM, tagalathala ng mga ginawa ni PBBM, at minsan, bumabanat sa pamamagitan ng reverse psychology. Maganda yung role ng PCO ngayon. Pero mas maganda kung yung PCO pinagkaisa-isa kaming mga vloggers. Kasi sa totoo lang, aminado naman na medyo nakakalungkot dahil watak-watak kami. Pero yung mga DDS ngayon nagkakasundo. Kasi malaki ang bigayan. Di umano. Dito sa amin walang nagbibigay. O sino ba naman ang magtsatsaga na, ay, ganito yung message mo, ganito yung palaganapin mo. O sino magtsatsaga sa ganon? Kasi walang bigayan. Kasi kami pawang sumusuporta lang kami sa tama. We are supporting the good governance. Gobyerno. Inaalagaan ng gobyerno. Sinusuportahan ng gobyerno kasi ayaw natin ng gulo. World peace. Peace for the Philippines. Yan yung gusto natin. By the way, mga minamahal, going back dito sa ating topic, posibleng makasuhan. Posible umanong madagdagan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, kung mapapatunayan ang kanyang kampo ang nasa likod ng trolls na umaatake sa mga biktima at abogado nila sa social media. Kahit nga yung mga prosecutor, diba, inaatake ng mga DDS. So, posible ata na dagdag kaso din yun kay Duterte. Alright? We can tell the court that there are attacks, etc. One, as the manifestation. Second, as possible addition. Offenses against the administration of justice. Saad nito sa panayam sa Philippine Star ni Chief Army Pamintuan. So, kasalukuyang nakakulong si Duterte sa The Hague, the Netherlands, kung saan lilitisin ang kanyang kasong crimes against humanity dahil umano sa drug war noong kanyang administrasyon. So, ang bottom line dito, yung balita. Where is the news, mga minamahal? O, eto. Panoodin natin. New Nivea Extra Bright Body Serum. Mayroon pang ads. 당신이 똑똑하니까 당신이 가장 저 모르시겠어요? Duterte could have an additional charge ito kung merong obstruction of justice. Generally, yan yung naintindihan natin sa Pilipinas. Intimidation of witnesses, attacks on the court, generally anything that will hinder the administration of justice for the court to do its work, or if you ask the court to not do its work or to do its work improperly, and so forth. So yun yung parang general framework ng offenses against the administration of justice. If these attacks coordinated can be traced back to their camp, that this is intended to malign, to undermine the proceedings, and to intimidate witnesses or potential witnesses. If the court sees this as something similar to the previous cases, kasi sa previous cases medyo malaki yung kaso, tipo may pinapatay na witness. It's talagang siya ang nagpapatay within their group. If we can prove that, then let's see how the court will take it. Pero again,
That's just the maximum. The minimum is we manifest to the court these kinds of attacks. Or if not the court, to the prosecutor. Are you planning to seek help from the Philippine government? Parang witness protection of some sort sa ganyan? We could consider, it depends on the circumstances, we could consider that because the court does not outright give protection to those who are not witnesses. In the converse, the court only provides protection or yung services nila to witnesses. And if you're not a witness, just a victim, kumbaga, you might not qualify for that program. The thing is, even for them, hirap ang court na mag-protect ng witnesses or victims kasi parang masyadong marami, ma-overwhelm. Alright. So, hanggang dyan lang tayo. Pero yung punto, naibigay na natin sa inyo na posible palang madagdagan ng kaso ni former President Duterte once na makulit itong mga trolls at makita, mahanapan, masiksik itong mga taong to. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.